Bilang bahagi ng regular na pagmomonitor ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, nagsagawa kahapon ng Maritime Domain Awareness Flight sa Bajo de Masinloc. Ayon sa PCG, hindi pa man malayo ang nararating ng kanilang eroplano ay nakatanggap na ito ng radio challenge mula sa isang barko ng PLA Navy ng China. Mahigit 50 nautical miles pa lamang mula sa Zambales ng questioning ng Chinese military ang kanilang routine flight. As early as 9:49 in the morning, only at a distance of 52 nautical miles east of northeast Zambales, we immediately received a radio challenge from the PLA Navy 554, challenging the routine MDA flight that was conducted by the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Sa kabila nito, ipinagpatuloy ng BFAR at PCG ang kanilang misyon at muling nakuha sa kanilang pagmomonitor ang presensya ng mga sasakyang pangdagat ng China sa paligid ng Bajo de Masinloc. Na-monitor sa lugar ang dalawang Chinese research vessels, isang Chinese Coast Guard ship, isang PLA Navy vessel at 3 Chinese Maritime Militia vessels. Ang isang Chinese research vessel nakitang hinihila pabalik sa loob ng shoal ang floating platform. Na-monitor din ang antena na ininstall sa mabatong bahagi ng bahura at nandun din ang 3 boya na una nang inilagay ng mga Chinese. Ginagamit umano ang platform para sa marine scientific research sa lugar. I would like to argue that the floating movable platform is being utilized by the Chinese research vessel in conducting an illegal marine scientific research inside Bajo de Masinloc. Kasabay nito namataan din ang muling paglalagay ng floating barrier sa pasukan ng shoal na pinaniniwala ang pampigil sa pagpasok ng mga Pilipinong mangingisda. Ibig sabihin, they are placing back the floating barrier that they are always placing at the entrance to prevent the Filipino fishermen from entering the shoal of Bajo de Masinloc. Ayon sa Philippine Coast Guard, ang pagsasagawa ng China ng marine scientific research sa lugar nang walang pahintulot ng Pilipinas ay paglabag sa karapatan at jurisdiksyon ng bansa sa nasabing karagatan. Mahigpit na binabantayan ng Pilipinas ang galaw ng China sa lugar para hindi na maulit ang nangyari sa ibang bahura na tinayuan ng China ng permanent structure at ginawang military base. Well, on our part, as what NTFWPS stated during the press con last week, anything that violates UNCLOS, anything that undermines our sovereignty and sovereign rights is always a concern of the national government. But I don't want to speculate as to the other reason kung bakit nila ginagawa ito. But for the NTFWPS government agencies, we always take a considerable look sa mga ginagawa ng Chinese government sa West Philippine Sea. Ryan Lacanlale, UNTV.